Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Clarice at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Hindi siya magaan at hindi rin ako proud sa lahat ng parte nito. Pero ito yung kwento na hanggang ngayon, kahit pilitin kong kalimutan, bumabalik pa rin sa isip ko. Lalo na tuwing naiisip ko yung amoy ng papel at tahimik na paligid ng library. Gabi yon, halos magsasara na ang library ng university. Ako na lang mag-isa sa corner table. Nakayuko sa mga notes ko habang pinipilit tapusin yung report. Tahimik ang paligid. Halos maririnig ko ang bawat pag-ikot ng orasan sa dingding. Doon ko siya nakita, si Miss Leah, ang librarian. Ilang beses ko na siyang nakikita dati, pero palaging may distansya, parang laging may invisible na pader sa pagitan namin. Lumapit siya, bitbit yung libro na hiningi ko ilang araw na nakalipas. "Late ka pa rin mag-aral ah," sabi niya, may kasamang ngiti na parang nang-aasar pero malambing. Hindi ko alam kung bakit parang bumagal yung paligid ng moment na yon. Napansin ko yung amoy ng pabango niya. Hindi matapang. Pero ramdam mo kahit may halong amoy ng lumang papel sa paligid. Nauwi kami sa pag-aayos ng mga libro sa shelf kasi malapit na siyang magsara. Minsan nagtatama yung kamay namin. At kahit walang halatang intensyon, may kakaibang init na dumadaan mula kamay hanggang batok ko. Ang hirap i-explain, pero para bang may magnet na humihila sa amin para magtagal yung moment na yon. Hindi siya nagsalita ng kung ano, pero yung mga tingin niya, parang may mga tanong at sagot na hindi namin kayang banggitin ng malakas. At doon ko na-realize na matagal ko na palang hinahanap yung ganong klaseng pansin. Yung tipong kahit tahimik, alam mong may nakakakita sa'yo. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Guilt at kilig, magkasabay. Masaya ako kasi may nakapansin sa akin sa paraang matagal ko nang gustong maramdaman. Pero kasabay nun, may takot din. Kasi alam kong may mali. At baka masira ang tahimik kong mundo sa iisang gabi na, yon. Lumaki akong hindi masyadong naririnig sa bahay. Hindi dahil ayaw nilang makinig, pero kasi laging abala ang lahat. Si Mama, laging overtime sa ospital. Si Papa, halos hindi na umuuwi dahil sa trabaho sa probinsya. At kapag nandito naman sila, puro pagod at pag-aaway ang dala. Sanay na akong kumain mag-isa, matulog mag-isa, at mag-celebrate ng birthday na parang normal lang na walang cake or handa. Kaya siguro nung nagka-boyfriend ako sa college, inakala kong mababago na yung mundo ko. Akala ko, siya na yung magiging taong makikinig at magbibigay ng atensyon na matagal ko nang hinahanap. Pero mali pala. Oo, nandyan siya, pero lagi siyang busy. Nasa barkada, sa computer games, o kaya sa trabaho niya sa gabi. Yung mga simpleng, "Kamusta ka?" o "Anong kinain mo?" parang luxury na lang. Minsan nga naiisip ko, kung hindi ako mag-message, baka hindi niya rin ako kamustahin buong araw. Siguro yun ang dahilan kung bakit naging madali para sa akin na mapansin ang mga maliliit na bagay na ginagawa ni Miss Leah. Hindi naman kami magkaibigan, pero may mga tingin at ngiti siya na ramdam mong genuine. Yung tipong kapag tinanong niya kung okay ka lang, hindi yun para lang masabing nagtanong siya. Gusto niya talagang marinig yung sagot. Sa library, wala akong kailangang ipaliwanag. Hindi niya ako kilala ng buo, pero pakiramdam ko naiintindihan niya yung parte ng sarili ko na matagal nang hindi napapansin ng kahit sino. Minsan napapaisip ako, baka kaya ako naging vulnerable nung gabing yon kasi ilang taon na rin akong naglalakad sa buhay na parang invisible. Yung tipong kapag may isang tao lang natitingin sa'yo ng diretsyo, ramdam mo agad kasi bihira mangyari. At sa totoo lang, DJ, hindi ko alam kung mali bang maghanap ng init sa taong handang magbigay.
kahit alam mong hindi siya para sa'yo. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa canteen para mag-breakfast bago pumasok sa library. Hindi ko inaasahan na siya agad ang makikita ko. Nakaupo si Miss Leia sa isang mesa sa may gilid, nakasmile habang kausap ang isang lalaking medyo mas matanda. Hindi ko agad na-connect, pero nung tinawag niya ng hon yung lalaki, parang biglang lumamig yung paligid. Asawa pala niya. Hindi ko alam kung bakit parang may kumurot sa dibdib ko. Wala naman kaming relasyon, wala namang nangyari kagabi na sobra. Pero yung realization na may ibang tao siyang ganun ka-close, ganun ka-komportable, parang tinanggalan ako ng karapatan na mag-feel ng kahit ano. Pero DJ, ang weird. Kasi kahit alam kong wala akong dapat ipagselos, ramdam ko pa rin yung selos. Nung nagkatinginan kami, mabilis siyang nagbawi ng tingin. Parang walang nangyari kagabi. Walang init, walang tingin na may kahulugan. Para lang kaming dalawang estranghero na nagkataong magkasalubong sa mata. Pero sa ilalim ng lamesa, nakikita kong gumalaw yung daliri niya sa tasa ng kape niya, paulit-ulit, parang kinakabahan. Pagdating ko sa library mamaya, ibang atmosphere. Hindi na siya yung malapit kagaya kagabi. Dumadaan lang siya, magalang, pero walang mahabang tingin. Walang patagong ngiti. Tahimik lang. At doon ko naramdaman yung bigat, na baka ako lang pala yung naglagay ng kahulugan sa lahat. Pero paano kung hindi? Paano kung pareho naming ramdam yung gabing yon, pero siya yung unang pumili na kalimutan? Sa totoo lang, mas mahirap yung ganon. Yung may alam kayong pareho, pero pipiliin ng isa na itapon na lang. Isang linggo matapos yung gabi sa library, napansin kong parang may kakaibang tingin na sa akin ang ilang kaklase ko. Yung tipong hindi naman sila lantaran na nakatingin, pero ramdam mo na binabasa kanila mula ulo hanggang paa. Hanggang sa may lumapit na isa kong kabatch, nagbibirong nagsabi, "Uy, ikaw ah, nakita ka raw ni Carla nung isang gabi. Close na close daw kayo ni Ma'am Leia." Sa una, natawa lang ako. Pero deep inside, kumabog agad yung dibdib ko. Hindi ko alam kung paano mag-react. Hindi naman nila alam yung buong kwento. Pero yung simpleng pagkikita lang naming dalawa sa library ng late, sapat na para gumawa sila ng sariling version. At sa ganitong environment, mabilis kumalat ang chismis kahit walang malinaw na basehan. Maging si tita, bigla na lang binanggit si Miss Leia habang nagdi-dinner kami. "Uy, siya ba yung librarian sa school mo? Mabait yon, kabatch ko dati sa training sa munisipyo." Walang mali siya yung tono niya, pero sa tenga ko parang may bigat. Parang kahit ordinaryong usapan lang, iniisip ko na baka may alam siya na hindi dapat. Simula noon, naging iba na yung pakiramdam ko sa library. Dati, safe space ko yon. Tahimik, walang humuhusga, at may isang taong laging nandyan para makinig kahit walang sinasabi. Pero ngayon, bawat pagbukas ko ng pinto, pakiramdam ko lahat ng mata nakatutok sa akin. Kahit wala naman sigurong pumapansin, parang may multo ng chismis na humahabol sa bawat galaw ko. At ang pinakamasakit, kahit gusto ko sanang magpaliwanag or itama yung iniisip ng iba, wala akong karapatang magsalita. Kasi paano kung mas lalo lang lumala kapag ako mismo ang nagkwento? Mag-isa ako sa dorm nung gabing yon. Tahimik. Yung tipong maririnig mo pati tik-tak ng orasan sa dingding at bawat segundo parang humahaba. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame, pero sa utak ko, paulit-ulit lang yung eksena sa library. Yung bawat galaw niya, yung paraan ng pagtingin niya sa akin. Yung init na naramdaman ko kahit wala naman talagang nangyari. Hindi ko alam kung ako lang ba to or talagang may naramdaman din siya. Baka naman ako lang ang nagbasa ng mali sa bawat titig at bawat tahimik na sandali. Pero bakit ganun? Hanggang ngayon,
Nararamdaman ko pa rin yung bigat ng hangin nung gabing yon. Yung parang bawat paghinga namin sabay at bawat katahimikan may ibig sabihin. Narealize ko, baka dala lang. Tunang matagal na pag-iisa. Yung tipo ng loneliness na hindi lang sa puso, pero sa kaluluwa mo na rin nakatanim. Kapag matagal ka nang naghahanap ng koneksyon, minsan kahit simpleng ngiti or simpleng tingin, nagiging malaking bagay. At baka, masyado lang akong umasa na may ibig sabihin lahat ng iyon. Pero may isang parte sa akin na ayaw maniwala na guni-guni, kulang. Kasi paano ko ipapaliwanag yung kaba na naramdaman ko nung halos magdikit ang kamay namin? O yung paraan na parang may sinasabi ang mga mata niya kahit wala naman siyang binibitawang salita? At ito ang masakit, DJ. Kahit wala namang dapat ipaglaban, pakiramdam ko may nawala na sa akin mula nung gabing yon. Parang hindi na ako yung dati. Parang isang gabi lang na iba na kung paano ko nakikita ang sarili ko. At kung paano ko hinahawakan ang hangganan ng tama at mali. Sinubukan ko talagang umiwas. Lahat ng ruta ko sa school, iniikot ko para lang hindi mapadaan sa library. Kahit yung mga kaibigan ko nagtatanong kung bakit bigla na lang akong hindi nagpapakita doon, lagi kong sinasabi na busy lang ako. Pero sa totoo lang, DJ, takot ako. Takot na makita siya ulit. Takot sa kung anong mararamdaman ko kapag nagtagpo ulit ang mga mata namin, pero minsan, kahit gaano mo iwasan, parang tadhana mismo ang gumagawa ng paraan. Isang hapon, na-realize ko na may isang libro akong overdue. At kahit gustuhin ko mang magmakaawa sa kung sino para isuli yon, ako pa rin ang kailangang pumunta. Para akong tinutulak ng bigat sa dibdib habang papalapit sa pamilyar na pintuan na matagal ko nang iniiwasan. Pagpasok ko, nandun siya. Hindi ko alam kung iniwas niya ang tingin o kung sadyang busy lang siya sa ginagawa niya. Pero nung nag-abot ako ng libro, tumingin siya sa akin saglit. Yung tingin na parang may sinasabi, parang nagtatanong kung okay pa ba ako o kung galit ba ako. Hindi ako makapagsalita agad, pero ramdam ko na hindi pa tapos ang kwento namin. At dun ko napagdesisyonan, DJ. Ayoko na ng gantong bitin, gantong nakabitin sa hangin ang lahat. Kaya bago pa ako makalabas, huminto ako sa tabi ng mesa niya at mahina kong sinabi, pwede ba tayong mag-usap? Yung totoo lang. Nagulat siya, pero hindi ko alam kung saan mauuwi ang usapan na yon. Kung magtatapos na lahat o kung lalo lang lalalim. Pero ang alam ko lang, handa na akong marinig ang sagot. Hating gabi na halos nang mangyari yon, DJ. Nasa library ako, sarado na, tahimik. Natahimik maliban sa tunog ng aircon at mahinang tik-tak ng wall clock. Kami lang dalawa. Para bang bawat hakbang ko sa sahig, dinig hanggang sa kaloob-looban ng dibdib ko. Nakaupo siya sa mesa malapit sa likod, tinatapos ang kung anong paperwork. Nang makita niya ako, hindi siya nagulat, pero may halong kaba sa mga mata niya. Parang alam niyang hindi na ito tungkol sa libro or sa overdue fee. Huminga ako ng malalim. Kailangan ko lang malaman, yung gabing yon, totoo ba yon para sa'yo? O ako lang ang nakaramdam? Para akong naghubad sa harap niya, hindi sa katawan, pero sa kaluluwa. Tahimik siya ng ilang segundo. Ramdam ko yung lamig ng hangin, pero parang nagliliyab ang pisngi ko. Umayos siya ng upo, tiningnan ako ng diretsyo, at mahina niyang sinabi, totoo, pero mali. Parang tumigil lahat. Totoo, pero mali. Pinapaliwanag niya na may asawa siya, may anak, at yung gabing yon, kahit walang nangyaring masama, may hangganan na hindi dapat tawirin. Sabi niya, naramdaman din niya yung init, yung tension, pero mas matimbang daw ang responsibilidad niya kaysa sa kahit anong damdamin niya para sa akin. Masakit. Hindi ko alam kung mas masakit na alam kong totoo yung connection namin, o yung kailangan
Kung tanggapin na hindi pwedeng ipaglaban yon. Tumayo ako, mabigat ang bawat hakbang papalayo, hindi ako lumingon kahit gusto ko. Sa pintuan pa lang, ramdam ko yung mga mata niya sa likod ko. Parang pareho kaming natatalo sa laban, na wala namang nanalo. Pagkalipas ng ilang linggo, natutunan ko na kung paano dumaan sa tapat ng library, na hindi na bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi na rin ako humahanap ng tingin niya sa loob. Parang unti-unting nag-fade yung alaala, hindi dahil nawala, pero dahil tinanggap ko na doon lang talaga siya pwedeng manatili, sa alaala. Minsan habang naglalakad pa uwi, sumagi sa isip ko yung gabing yon. Yung lamig ng hangin, yung lapit ng katawan namin, yung mga matang parang may gustong sabihin, pero natatakot. Noon, akala ko, sign yon ng isang simula. Ngayon, alam kong isa lang yon sa mga kwentong hindi kailanman pwedeng ituloy. Natuto akong mas pahalagahan ang sarili ko, hindi dahil sa may ginawa akong mali, kundi dahil na-realize ko na minsan, hindi sapat na maramdaman ka ng isang tao. Kailangan niya ring piliin ka, at kung hindi, dapat marunong ka ring pumili ng sarili mo. Hindi ko rin siya masisisi ng buo. Sa isang banda, baka nga mas mabuti na tinapos namin bago pa tuluyang masira ang buhay ng ibang tao. Pero sa totoo lang, DJ, may parte pa rin sa akin na nagtatanong. Paano kung nagkita kami sa ibang panahon? Sa sitwasyong pwede kaming pumili ng isa't isa nang walang nasasaktan? Ngayon, tahimik na ang gabi ko. Wala na yung init na parang sumusunog sa dibdib ko. Pero may naiwan na lambing. Isang paalala na minsan, ang mga kwento hindi para sa happy ending, kundi para magturo sa'yo kung gaano ka kahalaga, kahit sa sarili mo lang. DJ, gusto ko sanang itanong sa'yo at sa mga nakikinig. Kailan nga ba dapat lumaban para sa isang bagay na ramdam mong totoo? At kailan mas mabuting tanggapin na ang bitaw ang pinakamatapang na